Live. Wait lang. Live. Okay, we're back again. So, we're live sa ating alamin live Q&A. So, isang po pagpalang gabi pong muli sa ating lahat mga kapatid at inaanyayahan na po namin kayo na ayan, tayo ay mag-aral at magnilay po ng ating mga ilang topic na yon ay pagkakaloob po ng ating si Cynthia. So, pa-share po nung ating live at kung meron po kayong mga ilang katanungan mamaya after po ng ating topic. Pwede po kayong magtanong diyan sa atin sa comment section or kung gusto niyo pong pumasok din at magtanong dito sa atin sa loob, ask niyo lang po diyan sa comment section at ibibigay po natin yung link ng ating Zoom. So, hindi na po natin siguro patatagalin at medyo maganda po talaga itong ating pag-uusapan ngayon, yung ating presentation, yung ating topic ng ating kapatid na si Cynthia. So, siguro ilan po ito talaga sa ating mga dogmatic constitution. Ayan. So, okay. Wait lang po. Ayan. So, yan. So, again, hindi na po natin siguro patatagalin ito at ay pagkakaloob po ng ating si Cynthia, ang isang topic na talaga naman kailangan nating malaman, lalo na itong mga bagay na ating katuruan para ito yung ating magiging guide natin bilang isang mananampalatayang Katoliko. So si Cynthia, kung okay ka na, ayan, pwede na siguro. Okay po, napakagandang gabi po sa ating lahat. So, ang ating pong babasahin ngayon ay yung about universal call to holiness. Bali, related pa rin po ito doon sa huling topic natin ng Communion of Saints, yung canonization. So, yung pagpapakabanal. So, ayon dito, the church whose mysteries, so lahat lang po ito related doon sa, sa universal call to holiness. So, the church whose mystery is being set forth by the sacred seal is believed to be indefectibility holy. Indeed, Christ, the Son of God, who with the Father and the Spirit is praised as uniquely holy, loved the church as his bride, delivering himself up to her. He did this that he might sanctify her. He united her to himself as his own body and brought it to perfection by the gift of the Holy Spirit for God's glory. Therefore, in the church, everyone, whether belonging to the hierarchy or being cared for by it, is called to holiness. According to the saying of the apostles, for this is the will of God, your sanctification. God the Father is holy, God the Son is holy, God the Holy Spirit is holy, the church is holy, the people must be holy. Holiness is for meaning, how to understand holiness. So ito po yung mga related Bible verses po na mini-mention yung about holiness, holy,
So yung Leviticus 11:44, for I am the Lord your God, consecrate yourselves therefore and be holy, for I am holy. 11:45, for I am the Lord who brought you up from the land of Egypt to be your God. Thus you shall be holy, for I am holy. 19:2, speak to all the congregation of the sons of Israel and say to them, you shall be holy, for I am the Lord your God, am holy. Thus you are to be holy to me, for I, the Lord, am holy, and have set you apart from the people to be mine. But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. 1 Peter 1:15-16. I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. I have given them your word, and the world has hated them, for they are not of the world any more than I am of the world. My prayer is that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. In John 17:13-8. Holiness. Definition: you have blessedness, devoutness, godliness, piety, piousness, sainthood, saintliness, saintship, sanctified. Definition: the quality or state of being holy. Holy is exalted or worthy of complete devotion as one perfect in goodness and righteousness. Holy, perfect, holiness, perfection. The call to holiness or perfection started when man became imperfect due to sin. Sin makes us imperfect or unholy. Sin is an offense against reason, truth, and right conscience. It is failure in genuine love for God and neighbor caused by perverse attachment to certain goods. It wounds the nature of man and injures human solidarity. It has been defined as an utterance, a deed, or a desire contrary to the eternal law in CCC 1849. Sin is an offense against God, against you. You alone have I sinned and done that which is evil in your sight. Sin sets itself against God's love for us and turns our hearts away from it. Like the first sin, it is disobedience, revolt against God's true development to become like God's, knowing and determining good and evil. Sin is thus love of oneself even to contempt of God. In this proud self-exaltation, sin is diametrically opposed to the obedience of Jesus, which achieves our salvation in CCC 1850. Sin is present in human history. The reality of sin can be understood clearly only in the light of divine revelation, and above all in the light of Christ, Savior of all. Where sin abounded, he made graces to abound all the more. In Compendium of the Catechism of the Catholic Church, 73. The chief sources of sins are seven: pride, covetousness, lust, anger, gluttony, envy, and sloth. And they are commonly called capital sins in Baltimore Catechism 295. Gravity of sins. Mortal sin destroys charity in the heart of man by a grave violation of God's law. It turns man away from God, who is his ultimate end in his beatitude, by preferring an inferior good to him. Catechism 1855. For a sin to be mortal, three conditions must be together be met. Mortal sin is a sin whose object is number one, grave matter in which is also number two, committed with full knowledge, and number three, deliberate consent. CCC 1857. Venial sins weakens charity. It manifests a disordered affection for created goods. It impedes the soul's progress in the exercise of the virtues
In the practice of the moral good, it merits temporal punishment. Deliberate and unrepented venial sins disposes us to little by little to commit mortal sin. However, venial sins does not break the covenant with God. With God's grace, it is humanly reparable. Venial sin does not deprive the sinner of sanctifying grace, friendship with God, charity, and consequently eternal happiness. The grace of the Holy Spirit has the power to justify us, that is, to cleanse us from our sins and to communicate to us the righteousness of God through faith in Jesus Christ and through baptism. Catechism 1987. Is there a way to make us holy again? Baptism. Through the power of the Holy Spirit, we take part in Christ's passion by dying to sin and his resurrection by being born to a new life. We are members of his body, which is the church, branches grafted onto the vine, which is Christ himself. Catechism 1980. So ito yung seven sacraments natin, anointing of the sea, baptism, confirmation, Holy Eucharist, Holy Matrimony, Holy Order, sacraments, reconciliation, confession. The first work of the grace of the Holy Spirit is conversion, effecting justification in accordance with Jesus' proclamation at the beginning of the gospel. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Moved by the grace, man turns toward God and away from sin, thus accepting forgiveness and righteousness from on high. Justification is not only the remission of sins, but also the sanctification and renewal of the interior man. Catechism 1918. Justification detaches man from sin, which contradicts the love of God, and purifies his heart of sin. Justification follows upon God's merciful initiative of offering forgiveness. It reconciles man with God. It frees from the enslavement to sin, and it heals. Catechism 99. Our justification comes from the grace of God. Grace is stable, the free and undeserved help that God gives us to respond to his call to become children of God, adoptive sons, partakers of the divine nature, and of eternal life. CCC 1986. Sanctifying grace is an habitual gift, a stable and supernatural disposition that perfects the soul itself to enable us to live with God, to act by his love. Habitual grace, the permanent disposition to live and act in keeping with God's will, is distinguished from actual graces, which refer to God's intervention, whether at the beginning of conversion or in the course of the work of sanctification. Made by the Holy One to be holy. Kadesh, or and the four living creatures, each one of them having six wings, are full of eyes surrounded within, and day and night they that cease to say, Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was and who is to come. Revelation 4. There is no one holy like the Lord indeed. There is no one besides you, nor there is any rock like our God. If God alone is holy, perfect, how can we be holy, perfect like him? Holiness is our Christian DNA. Ang Kodesh is holiness in, tama ba sis Malu in Hebrew? Let us make man in our image, after our likeness. Genesis Oo. 1:26. God's fingerprints are in us, for he created us. Where God is present, everything is holy, perfect. If we do God's work, we become living witnesses of holiness or perfection. Truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. In Matthew 25:4. The works of mercy, corporal and spiritual. Corporal works of mercy, feed the hungry, give drink to the thirsty, shelter the homeless, clothe the naked,
visit the sick, visit the imprisoned, carry the dead. Spiritual works of mercy, instruct the ignorant, counsel the doubtful, admonish sinners, forgive offenses, comfort the afflicted, bear wrong patiently, pray for the living and the dead. In summary of holiness, we are created holy, perfected by God. Sin imperfect us. We are called to be holy. We respond to the call to holiness through conversion. Holiness can be attained primarily through our participation in the sacraments, especially the Holy Eucharist and confession. Holiness is our Christian DNA. It is in us. We need to live it by living the way of Jesus. The purpose of man is to become saints. Sabi nga, we are all called to be saints that resemble the incarnate Word, Jesus Christ, ayon by Blessed Ibn Mars. Dito lang po nagtatapos ang aking pagbabasa. Maraming salamat po sa pakikinig. Amen. Yan. So, ayan. Patay dito. Wow. Bro Robert, magandang gabi. Teka lang yung aking damit. Okay, Good magandang gabi. evening. So, mamaya pag wala lang wala lang magtatanong. So, mag-end live na tayo. So, mukha naman. So, ayan. Yung word na Kodesh ay yung sinasabi doon yung parang DNA natin as a Christian ay yung pagiging isang holy. Just like God, na kung paano in the image of God, sabi nga in the image of God, which is yung God na yon ay holy. So tayo, nung kinreate tayo ng Diyos, sabi nga ay yung perfectness na mag-create sa atin ay talagang nandun. So lahat ng lampas sa kakayahan ng tao ay ipinagkaloob ng Diyos sa tao, na hindi siya namamatay, hindi siya nagugutom, hindi siya nagkakasakit, hindi siya na makakaramdam ng kahit anuman, at hindi na makakaranas nga ng kamatayan. Lahat yon, yung lampas sa kakayahan ng tao, ibinigay ng Diyos sa kanyang sa tao, sa atin nga. So yung perfectness natin, so sabi dun sa presentation ni Cynthia, na yung ibig sabihin ng holiness ay yung kanyang perfectness, yung kanyang perfection. So yung perfection na yon ay nawala dahil dun sa disobedient ng tao. So naging imperfect siya. So ngayon, sinasabi ng ating Panginoong Diyos, kung ang Diyos ang nagbigay ng perfection sa tao, Diyos din ang magsasabi nito, at tayo ay inaanyayahan ng ating Panginoong Hesukristo na kung papaano ang Diyos ay banal, ganun din yung pag-anyaya sa atin na tayo ay maging isang banal. So yan po yung sinasabi ng ating dogmatic constitution. So dun po sa presentation, universal call for holiness. Yun nga po, at inilatag kung paano yung ating gagawin, yung ating pag-iwas sa mga kasalanan, at kung paano yung way kung paano tayo maging holy. So yung ating po mga corporal works of mercy, yun po yung mga ating dapat gawin, at yung pag-iwas sa mga kasalanan, lalo na yung mortal sin, ay yun ang halos talagang yun yung nakakapagpahiwalay at nakakapagpalayo sa atin sa Diyos, yung disobedient na nagpag-commit natin ng mga kasalanan. So yung holiness na yun ay hindi natin makakamit kung patuloy tayo na gumagawa ng mga ganitong hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So
mahirap man yung lakbayin natin para sa isang kabanalang buhay, pero ito lamang ang paraan upang tayo maibalik yung yung likeness natin sa ating Panginoong Diyos, na kung paano niya tayo kinreate, kung paano niya na tayo nilikha na lampas sa kakayahan ng tao, na ito rin ang gustong ibalik ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. At sa kanyang grasya na ito, hindi natin magagawa ang lahat ng ito para maibalik natin yung kabanalan na yon, na tayo maging banal, at upang makasama natin siya sa kanyang kaharian. Yun ay sa pamamagitan ng grasya ng ating Panginoong Diyos. So yung holiness na yon, alam natin na mahirap ang takbuhin natin. Katulad ng ating mga santo, katulad ng mga talagang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, na talagang nagpakita sila ng ng mga pambihirang pananampalataya para lang masundan ng ating Panginoong Hesukristo. So ganun din yung ating sa Inang Birheng Maria, yung kanyang uh, isang natatanging partisipasyon, isang natatanging participation sa pamamagitan ng pagkakatawan tao ng ating Panginoong Diyos. So nakita natin itong mga tao na ito, yung mga saints natin na ito, sabi nga namin kagabi na talagang yung ating mga saints talagang baliwala yung buhay sa kanila. Masundan lang nila yung maipakita lang nila at maisabuhay lamang nila yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kanyang salita na nakapagliligtas. So yung grasya na yun ng Diyos ay talagang ipinagkaloob ng kanyang mga tagasunod, lalo na kanyang mga apostol at sa lahat ng ating mga santo, para yung kabanalan na yon ay talagang makamtan nila at masunod nila sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa lahat ng maraming uri ng bagay na kung ano ang meron sila, lalo na yung pagkakaloob ng buhay. Amen? So what time? So meron po ba tayong question dito? Ayan. Bakit ba yung aking... Meron po ba tayong question? Bro Mike? So one day na lang magkikita yan. So Bro Mike, gusto mo mag-share? Nandito pa siya eh. Gusto mo ba mag-share? May isi-share ka ba? May itatanong ka ba? So wala naman nagtatanong sa atin sa live. So, kakain po ako. Kain. Nag-dinner na kayo? Oo, tapos na po. Tapos na. Sama ka kung meron pagkakataon. Tingnan ko sis, pag ano. Kasi sige, depende sa schedule ko. Pag ano. See you on Saturday. Ayan. Wala yung dalawa dito, kagabi nandito. Freelance driver ka dito. Bro Robert, di ka pumasok doon. Kanina pa call ng call tong mga to. Bumaba nga ako. Wala ba tao? Meron, kaso... Walang topic? Nasa work park, hindi pa ako makakapagbalita. Masaya ko si Pastor. Ay, nating bukas pa yun ng umaga, pag gantong gabi, wala yun. Wala ba yun? Saya kausap ni Tayben, ano? Si Bro Robert Lawin na kanina kay tatay. Ganun talaga yun. Ganda na. Kahit huling-huli na siya, hindi siya amen, no? Hindi talaga, ako matigas yun. Matigas sa mukha doon. Matigas sa mukha. Grabe magpalusot. Nabaras ka talaga, sis. Sis Malo? Oo, baras. Baras talaga. Yung barasan doon. Malapit kami sa sa simbahan. Nasa lang kami, along the road lang.
Malapit sa Antipolo yun, no? Pababa. Oo. Dalawang bayan pa. Teresa, then Morong, then yun na. Baras na siya. Kasi minsan, yung pinagdadrive kong isa matanda, yung may stroke, doon nagsisimba. Minsan doon sa may Tanay, sa may Sampaloc, yung may malaking Mama Mary ron. Sa Regina Rica. Oo, ganda doon. doon namin. Dito Minsan doon sa ako amin. bumiyahe. Dito lang sa malapit sa simbahan. Malapit kami sa simbahan actually. Mga ilang tumbling lang. Ilang tumbling lang ang simbahan na. So meron ba tayong mga tanong? Nagsiserve din kayo simbahan. Opo bro. Ako, may assignment nga ako. Ayoko pa naman sana. Ginawa pa akong secretary ng buong PPCRB dito sa Baras. Dito sa Baras. Sa election, may seminar nga na September 30, may seminar. May seminar ako dyan sa Cainta, Rizal. Sa PPCRB sa election. Malapit na election eh. Barangay election. October 30. Barangay and SK election. Buti hindi naman uso magulo ang dyan, eleksyon sa Baras. Ay, hindi naman. Hindi dito. Kahit yung mga gulo-gulo na bihira yun. Hindi. Tahimik naman na to. Tahimik na lugar ang Baras. Oo nga. Di ba ako nakarating dyan? Wala ko pumunta eh. Sisinggil ko lang na motor eh. Pwede naman. Pwede. Tapos tanong mo lang ako doon sa simbahan. Kilala naman ako doon. Si Sis Malo. Sabihin mo lang si Sis Malo. So, kilala naman ako doon. Si Bro Ichi nga, pumunta yan dito sa Baras. Nung mga, medyo uso-uso pa yung mga, sa bike nila. Tapos nagtanong siya sa simbahan. Nahiyang pumunta. Yung isang kasama natin sa In-Defense. Nandun na sa simbahan, tinanong kung saan yung bahay namin, itinuro. Tapos hindi naman pumunta. Sabi, doon lang po yung pagbaba ng Yan. So pagka mapapasyal ka, di message mo lang ako, Sis Malo, nandito ako sa Baras. Ganun. Ganun lang. Almost araw-araw makita online no? Naman. Oo. Araw-araw. So wala na ba tayong mga question dyan? Dyan po sa atin sa live, mukhang wala naman. So, dito, Bro Mike, wala ka talagang question? Mag-e-end live na tayo. Nag-isip na ako na itatanong eh. Sige, antayin ko. Pagka wala na talaga, yan. Mas prepared kasi ngayon talaga ng YouTube yung medyo maiklian. Conforme rin naman sa conforme rin sa mga admin ng YouTube channel kung gusto nila mag-upload ng mas mahaba. Ayan. Kung gusto, Bro Mike, baka gusto mo mag-share. Mag-share ka. Kahit ano. Kahit ano. Share ka lang. Wala kayo tatanong, mag-share ka. Ang una talaga, unang pinasok ko sa simbahan yung kursilyo. Since 2005. Tapos within a year, flex naman. Class ano ka sa Prex? Anong class? Doon na matanda, 30 plus eh. Dito sa amin, sa San Bartolome. Sa San Bartolome Parish. Malapit kami sa TV5. Sa SM Novaliches. TV5. Okay. Kaso nga lang, yung sa kursilyo ko, sa Caloocan pa. Sa may Bagumbong. Sa ni Mama Mary, yung pangalan yung pinagpagamutan dati ni Joseph Estrada. Yung mga magmamadre, doon pumapasok eh.
Pwede ka mag-open cam, bro, Mike. Hmm. Para makita. Oo, okay lang yan. Wait lang. Baka meron kang naiisip na tanong. Basta, kung meron kang naiisip na tanong, pag ano, pasok ka lang sa live, itanong mo para at least, halimbawa, yung mga na-encounter mo doon sa iyong, sa iyong girlfriend, sa magiging biyanan-to-be mo. Baka naririnig tayo dyan, bro Mike, ha? Hindi, mga kapatid ko kasama ko. Girlfriend lang talaga, girlfriend. Oo. Parang hindi yan yung pinag-usapan natin dati. Sa ating camera ko. Panis. Girlfriend lang talaga. Parang iba nga kasi yung di ba nag-call ka sa akin? Parang iba yung pinag-usapan natin, O, di ba? Anak nga siya ng anak siya ng senior pastor. Senior pastor, di ba? Ang pinakahuling sa kanila yung nanay nila. Ano? Pinakahuling na convert sa kanila yung nanay. Kaso nga lang namatay. Buti naman matibay ang pananampalataya mo kasi hindi ka nako-convert. Ano ba to, Bro Robert? Nagko-call na naman. Sino kaya nagko-call na yan? Ito na naman sila, Hindi si Bro Albert. Siguro walang tao doon. Baka, naghanap ng kasama talaga naman to. May umamon pa ba? May pasok tayo. So almost 5 years na rin kami. Yes. Hello. Wait lang kasi ang kukulit nito mga to. 5 years na kayo. 5 years. Nagsasama? Hindi. Hindi. Aba, tagal na. Tagal na. So, at least sana, wala naman tayong pwedeng doon. Kasi kung senior pastor yung tatay niya, tapos na-convert na sila lahat, so ikaw na lang. So, syempre, sabi ko nga sa'yo, magpakatatag ka sa iyong pananampalataya. So, ayan, kaya ka nandito. Kaya di ba sabi ko sa'yo, kaya kita ipinasok dito sa GC para mas mapatibay mo pa yung iyong pinananampalatayanan. So, kung meron ka talagang mga tanong, meron silang tanong sa'yo na hindi mo kayang sagutin at gusto mong sagutin yon kapag ka ito ay nalaman mo na o naaral mo na. Yun din, makakuha ka ng impormasyon dito sa amin. Maraming tutulong na sasagot sa iyo doon sa GC kapag ka ikaw ay mayroong tanong. So, iyon. So, yung purpose mo dito para mas mapatatag, di ba? Yung topic nyo nga kapon tungkol sa Mother of the Queen. Queenship of Mary. Puro in-screenshot ko lahat yun, tapos ko sa notebook yung mga Bible verse niya para para may paliwanag. Pwede namang sabagay, minsan mas maganda yung pagka hindi available ang cellphone. Tama yung mga verses. Pwede ko ipakita sa inyo yung mga tinuturo doon sa kabila para malaman din natin kung ano. Oo, pwede para mai-explain natin sa'yo. Ma-explain din natin sa'yo. So, tatawag tayo ng mga tulong-tulong tayo dito para pwede mong sabihin kung ano yung topic nila, kung ano yung argumento nila, ano yung sinasabi nila doon. Siyempre, karapatan naman natin yun. Halimbawa, nadamay yung ating pananampalataya na mention nila. So, karapatan natin na i-explain. So, dito, pwede mong sa atin
dito kahit sa live dun sa GC o si Stad, ito yung pwede mo i-message sa akin o ito yung kanilang sinasabi, ganito, ganito. Para mapagtutulong-tulungan natin na mai-explain yung argumento nila or yung sinasabi nila. So yun yung magandang gagawin mo para at least hindi ma-focus yung isip mo na baka kasi magkaroon ka ng alam mo na yung hindi naman kalituhan pero baka magkaroon ng question mark kasi sa'yo. So at least na-explain, naririnig mo yung ibang explanation katulad dito sa atin na pwede natin siyang gawing sharing kung ano ba talaga yung katuruan natin. O, di ba? Ganun. Mas okay yun, yung gagawin. Message mo sa akin o kaya dun sa GC, tapos itatopic natin dito. Para at least aware din yung iba. Yun yung purpose aware din yung iba sa ganong turo. Pero hindi natin i-mention yung church nila o yung tao. Kumbaga, yun lang, halimbawa, ito ay isang group din ng mananampalatayang Baptist. Yung mga ganun lang ba? At least aware sila, maging aware sila. So yun yung magandang magiging contribution natin dito sa ginagawa nating na ito, mga paglilinaw para malaman natin kung ano ba yung talagang katuruan ng ating simbahan at ano yung sinasabi ng ating simbahan tungkol doon sa pananampalatayang yon or yung topic na yon or yung doctrine na yon or yung dogma na yon. So yun, isang mo lang naman sa may mga available din naman kami books dito. At syempre yung ating katuruan, yung ating CCC, yan, yung katisismo natin. So yun, maganda yun na mo siya. Pwede mo siyang yung po ba kasi ang ginagamit nilang Bible, ma'am, yung NKJS, New King James Version. NKJV pala. Oo, favorite nila yun. Favorite nila yun. Yun yung kanilang ginagamit. So, 66 lang talaga yung kanila. So, unlike sa atin, nandun yung 7 books na wala dun sa kanilang Bibliang ginagamit. Yung Deuterocanonicals. Talagang original na Bible ng Katolik talaga na galing sa ang tawag doon yung galing sa yung marami hindi basta makakita ka ng may halimbawa yung Bible, meron siyang nihil obstat at yung imprimatur. So Catholic talaga yun. Kahit may mga iba-iba kasing salin. So tignan mo lagi dun sa unahan niya kung merong imprimatur at saka yung nihil obstat. Yan. So yun, Catholic yun, sure yun. Kahit ano yung gamitin mo, Maraming available. Yung umattend ako ng nila ron. Kasi pagdating namin doon, Bible study muna sa mga bata. Nila. Tapos kasama na yung mga doon, tinuturo. Nagtuturo muna yung mga pastor bago Oo, ganun sila. Sunday Bible School kung tawagin. Oo. Ganyan din pinupuntahan namin sa Tipolo. Ganun din po? Doon sa kaila Pastor Sustento, yung nakakasama namin doon sa ibang GC. Na doon, matagal din nakipag-debate doon si Brother Mel, nasa mahigit 3 years. Balik doon, nagdi-debate. Oo. Doon ako first time na naka-attend ng debate nung ganapin yun doon. Doon ko first time na nakita si Bromel sa church ng Rock of Revelation, yung sa pastor. Pero kaibigan namin yung mga pastor, naging kaibigan namin yung mga pastor na yun. So doon, balik-balik si Bromel doon, lagi siyang ini-invite. Yun. Basta yun yung first time kong naka-attend ng debate kasi malapit dito sa amin, Antipolo lang. So, 2 bayan lang yung pagitan. Yung sa kanila naman kasi, hindi sila nakikipag-debate na hindi talaga. Conforme siguro sa mga Baptist. Kaya lang may mga Baptist na nakikipag-debate. Meron. Maraming klase ng Baptist
Sinabi sa Ano akin ng ka? isang pastor, hindi kami nakikipag-debate. Tinuturo lang namin kung ano yung nakalagay sa Biblia. Sabi ko, sabi nila. Pero tinuturo din Hindi na nila, kumimik. tinuturo din nila, Hmm. atake din sila no? Sa, Opo. Hmm. di Sabi ba? lang kay Mama Mary. Kasama yun sa kanilang mga Hmm. parang sa mga teaching nila. So yun yung nakakalungkot doon. Samantalang sa Tapos atin, wala kang paring hindi sila makikita di ba? hindi sila nag-ano ng mga holy water. Wala naman sila nun eh. Kaya nga eh. Kahit anong gawin nilang magkaroon. Merong mga ibang merong mga ibang born again na may ganon. May holy water sila. Yung mga sa UCCP, meron yata sila doon. Kahit naman anong gawin nilang gawing holy yung water, hindi pa rin magiging sacramental yun para sa kanila, yung mga oil, hindi. Kasi nangyayari lang yon dahil doon sa taglay ng faculty ng isang pare. So, yung pag-bless ng mga religious items na, kasi yung authority nga yung isang authority ng isang pare nagbi-bless nung doon talaga. So, yung mga pastor na iba, wala naman tao lang ang nag-bless noon. Ay, sa kanila, appoint. Ganon. Yan, happy watching, Bro Melchor David Manalili. Sabi ko, nasa live. Saka sa kanila, alam niyo sa kanila, yung, ang tawag ito, yung pag nagbautismo sila, kailangan nasa 12 years old daw. Oo, kasi meron nga sa kanilang wala nga kasi silang infant baptism. So, child dedication, yung meron sila. So, parang hindi ba lang sa Pero yung sa kanila, merong age na papaano nila, yun yung parang start na babautisman. Bautismo. Kasi doon daw unang binautismo si Cristo, 12 anyos daw eh. Yung binautismo ni Juan Bautista. 12 anyos. Sino ba yung sabi 12 anyos? So, ibig sabihin, Bro Robert, paano nung natagpuan siya sa templo? Natagpo sa templo yun. Pero hindi yung baptism. Diba? Anak lang. Kasi nilubog siya sa 30 years old siya. 30 yun. Magsisimula yun ng kanyang magsisimula yung kanyang ministeryo. 12. 12. Sorry, kala ko 12, sabi nung isa eh. Yung pastor doon sa... Tandaan mo, nung nawala siya sa templo at kausap niya yung mga guro ng batas, 12 siya noon. Kasi yun yung, 12 siya noon. Kasi sa culture nila, kailangan pag 12 ka, di ba? I think sa babae parang, 12. 13 to 14. Actually, madaling i-refute yun. Madaling i-refute yun kasi kung titignan mo, ano number ba? Mas matanda si John the Baptist ng 6 months. Tama ba si Smalo? Tama. Dito Tapos, sa ibig mas sabihin, matanda si John the Baptist ng 6 months kay Jesus. Ibig sabihin, 12 or 13 lang si John the Baptist noon. Mas matanda matanda si John the Baptist. Kay Juan Bautista. Jesus Christ. Diba? So, kung 12 siya, tapos, plus 6 months, so 6 months lang. So, 12 lang din. Almost 6 months lang naman yung kanilang age cap eh. Diba? Pero, malabo yun. No? Malabo yun. Ayun, sabi sa akin isang pastor eh. Hindi, alam niyo naman ako, hindi naman ako naniniwala sa mga ganun eh. Di ba? Talaga naman hindi ka panipaniwala kasi nga nung siya ay nawala at natagpuan siya sa templo, kausap niya yung mga guro ng batas, siya ay 12 taon doon. So pag yung 12, marunong ka na, alam mo na yung batas nila.
Anong tawag ito sa mga guro ng batas dati? May tawag sila ron eh. Pariseo? Pariseo. Oh, Pariseo. ba? Alam ko magkaiba yan, di ba? Magkaibang escriba at pariseo. Parehas. Oo, medyo magkaiba siya. Magkaiba. Pero may pagkakaiba sila ng pananampalataya. Pagkakaiba sila. So, yun. Tapos nung isang umattend ako doon, kasi driver nila kasi ako, kinuha kong driver. Di umattend ako ng Bible school. Tinignan ko lang, pinag-aralan ko rin. Nakita nung isa yung pastor, kilwintas ko yung Rose. Ang tawag dito Scapular. Hindi po. Ano ang tawag dito yung kay Rosario. Saint Benedict. Saint Benedict. Oo, meron ako noon eh. Kasi ginagamit pinasa sa akin ng chewing ko yung ginagamit niya panggamot. Kasi may mga salita yun na ano ang tawag dito na Latin. Yun ang palagi kong dala. Ilang beses na ako sinagip noon sa aksidente. Pero ang pangako yun sa Diyos Infinito eh. Ewan ko kung naniniwala kayo dyan ha. Viewing ko kasi manggagamot ko yun sis. Pero solidong katoliko yun. Pwede rin naman, I don't know lang. Paano ba yung Bro Robert? Parang kasi more on Latin words na pinag-aralan namin ng chewing ko eh. Kasi nanggagamot yun. Pero lahat ng ginamot niya gumaling. May dinala nga rito, halos nabubulok na yung niya, yung sa private parts niya. Ginamot niya lang, tinawas niya. Hindi na pumunta ng ospital. Tapos tumawag sa kanya. So, tinawas niya. Yung original na tawas. Parang part kasi ng parang hindi kasi natin sorry sa ha. Okay lang po. Pero kasi may mga lihim na salita ng Diyos na hindi tinuro ng Biblia. May mga lihim na salita. May mga lihim na salita. Ano mga lihim na salita? Paano yun? Patulad yung kay tinuro ng Biblia? May mga tinanggal. Tinanggal? Anong tinanggal? Tinanggal sa Biblia? Katulad na yung Bukubinok. Hindi sinama. Hindi kasi masyadong makapangyarihan. Hindi naman. Hindi pa lang. Bro, hindi siya tinanggal. Hindi siya kasama sa canon. Hindi siya kasama sa canon. Oo. Kung ano lang yung kinanon at yun lang yung guided ng Holy Spirit. So, yun siya. So, yun. Sige, papasa ko sa inyo yung mga bukas. Papasa ko sa iyo bukas is yung mga binigay sa akin mga orasyon ni Tito na yung iba sa sa panggagamot. Pero hindi ko natutunan eh. Pero binigay ako mga orasyon. Pasa mo sa sa akin, tapos yung mga ibang gagawin na kung wala tayong magiging topic, yan yung ita-topic natin, yan yung pag-sharingan natin. Pero pang sa Mama Mary na sinalo niya si Kristo. Kaso nga lang may nakalagay ng mga orasyon sa gilid. Hindi ko maintindihan. Malalim pa raw sa orasyon. Sa Latin. Yung di ba binabasa si Kristo sa krus? Nakaganyan sa yung Pieta. Okay. Pieta yun. So, ayun, may yun. Basta, next week, meron. So, magta-topic yata si Sir Manny next week. So, ipasa mo sa akin yung iba and then gagawin ko ng konting para yun yung pag-sharingan natin. Bakit lumabas ka pa, bro? Mahina signal mo. Mahina. Medyo wala na rin ulan dito. Medyo nga. Okay, wala na ba tayong tanong? So, wala naman tanong sa live. Ano sabi ni Brad Mentor? Wala na, hindi ko na nakikita sa nakalagay kasi kanina Melchor Manalilis watching po. So, kaya sumilip lang.
So, Kasi napanood ko yung mga laban ni Bro Melchor sa oo. mga Baptist. Talagang naglaganto ka ng Baptist eh. Oo. Nako, dami yun. Dami pa doon sa YouTube channel. Punta ka doon, pwede ka mag-subscribe. Nandun lahat na makikita yung mga debate. Kasi in defense, pero nakaroon. Nakasubscribe Naka-subscribe ako. ka ron. Yun. Oo. Basta Ako search mo nga yung lang una yung topic. ako Search nga mo yung lang una yung nag-comment doon na ano eh, na may problema ako eh. ikaw pala yun. Opo. Oo nga, tapos nag-call ka sa akin ano, nag-message ka. Oo. Inad niya, kita mo may. Kaso nga lang eh, hanggang following lang yata. Kasi parang Kaya, naiano ko siya sa reel. Kasi nga nag-aano ko dati, hmm. paano ko iaano yung reel. So, yung sa Nagre-reels independent. kayo? Hindi, parang tinry ko lang siya. Yung sa indefense at saka yung sa account kong ito, yung account kong NAN. So, Hmm. kaya, tapos yung ano, nalagyan ko din yata yun. Hindi ko naman alam paano na ibalik yun. Hayaan mo na. Okay na yun. So, thank you. Maraming salamat. Wala na po tayong tanong. Wala na tayong ano yan. Si Bro Robert busy. Mamaya Bro Robert, lipat tayo sa si Bro Albert, nako, call ng call. Nag-call na naman. So, wala na po tayong tanong. So, next week po, abangan natin yung topic ni Sir Manny dun sa continuation nung kanyang Bible canonization of the New Testament. So Old Testament yung before na last na niya na topic. At abangan niyo po sa i-share ko rin dito sa Indefense sa ating Indefense page yung live po ni Sir Manny sa sa FB live niya. Ayan, magjo-join po tayo doon. At makikita Kailan nyo yan? kami. Then, bukas, 8:30. At isi-share din natin dito sa Indefense page para po makita doon. So, magjo-join tayo. At yun, gagawan ko pa pala ng poster after pala nito. Yung pinagagawa pala sa akin poster ni Sir. Kasi meron Anong siya. topic niya sis bukas? Parang Divinity of Christ. Naku, ano ba yung... Meron mamaya Christology? sisend ko. Parang Christology. Yung kanyang topic bukas. Very good. I-invite 4:30? kita to 8:30 rito sa gabi bukas. 8:30 ng gabi. Oo. Sige. Isad, Yes. may mga kilala kang nanggagamot dyan sa Baras? Yung kakilala mo lang. Kasi may kilala si Tito dyan sa Baras na nanggagamot eh. Bata. Ay, hindi ko, Hindi, wala yung kakilala mo masyado. lang. Meron dati kaso patay na. Sorry. Pero, yun ang gagamot, wala masyado. Hindi masyado na So, yun. Kasi yung isang kakilala niya nagturo sa kanya na taga Baras eh. Nakalimutan ko yung tanong yung pangalan. Siguro pwede. Pag medyo bundok-bundok na lang konti, ayun, medyo hindi ko na dito sa bayan. Tapos, naman dito madali namang matrace. Saan siya? Kasi yung original na nagturo sa kanya, taga Binangonan. Parang natutunan. So yun, Kaso nga lang mapapasyal ka dito sa Baras, message mo lang ako. kasi tinuruan siya ng yung pansya. Yung kukumpasin niya lang ganun patay yung tao. Kaso nga lang yun, ang Panginoon Diyos lang ang meron. Kasi may susi pa raw yun na kaya hindi niya mapatalabi. May susi. Ano yun? May susi pang may nakalimutan siyang may susi na word na hindi sinama nung nagturo sa kanya. So kaya hindi niya mapatalab. Kaya kada Biyernes Santo niya ako pinagdadasal niya ako ng mga yung mga binigay niya sa akin ng mga mga orasyon. Okay. Sige, Kada Biyernes Santo yun. Okay, yan yung mo. Siguro gagawan ko siya next week para mas malinaw sa atin kung ano ba yung pananampalataya natin tungkol diyan sa mga I think matatawag ba nating divination yun? Si Cynthia. Ano po?
Hindi, doon sa ating katuruan. Pero basta next week gagawan ko ng yung mga katuruan natin tungkol sa mga ganyang bagay. Na. Okay, so, Kasi alam ko yung ibang Catholic hindi naniniwala diyan. yes, hindi. Hindi yung ibang Catholic, kundi yung sinasabi ng ating simbahan. Ano yung pananampalataya? Oo. Ano yung pananampalataya natin? Ano yung pinaniniwalaan natin? At ano yung sinasabi ng simbahan? So, yun. Tama, yun yung natin. So, yun, magiging topic natin yan next week siguro. Ang alam kong kwintas lang na binasbasan talaga ng simbahang Katoliko yung Saint Benedict, di ba? Yun lang ang Hindi ko lang alam. Si Cynthia, ito, sa mga pagdating sa mga scapular, tsaka yung mga parang hindi. Kasi isang Benito ko malaki ganyan. Not sure lang kung iyon talaga yung I think talagang pagka yung binasbasan yan ng ating kaparian, yung ating mga once na nabasbasan yan na kasal, so yun nagiging sacramental na siya. Nagiging sagradong bagay na siya. Yun yung natin. So anything like yung mga rosary, mga image natin, nagiging sagrado na yun. Yung ating mga holy water. Ang image lang namin dito sa bahay, yung original na Holy Face of Jesus eh. Yung shroud? Oo. Yung shroud of Turin? Wow. Nakuha lang ni Tito yan sa may nagbigay sa kanya eh. Hindi pa yan dati, hindi pa nailalabas. Nakakuha na siya. Yung buong mukha ni Cristo. Ngayon, pinaprame na. Ganda yun Shroud of Turin. Holy Face of Jesus. Talagang nasa labas na si Broman. May kasi mga bata doon, mga pamangkin ko po. Okay lang. Sama mo doon yung nanay mo, magulang mo? Ay, wala na po. Patay na po parehas. Ay, mga kapatid na lang. Oo. 2 babae. Yung sumunod sa akin, nakabase na nasa Australia. Doon na nakatira. At least na-join ka dito. So, yan. Salamat nga po at kahit pa paano in-accept niyo ako dyan. Ay, oo naman. Basta yung sa ikatututo, gusto matuto, walang problema. Diba? So, sabi nga nila sa akin, sarado Katoliko raw daw ako tapon susi eh. Sarado Katoliko, tapon susi. Tapon susi. Sabi ko, ano yun? Tinanong ko yung pastor, wala, tatawa-tawa siya. Ano daw yung tapon susi? Hindi ko nga alam eh, kaya nga sarado Katoliko ka, opo, tapon susi. Ano tapon susi? Hindi naman ako sinagot. Kanya na lang siguro yun. Okay, so wala na tayong tanong. So next week tayo yung yung ating mga ibang topic. And si Cynthia also. Tapos, yun sa akin. Yun, ito-topic ko yun din kay si Cynthia. So, next week daw, sabi ni Sir, yung kanyang At abangan niyo po bukas yung ating, yung FB Live ni Sir Manny. So, isi-share po natin dito sa In Defense of the Truth page. Abangan niyo po yan, 8:30. So, Christology po yung the Divinity of Christ. Yung topic ni Sir Manny, maganda po ito. Yan. So, I hope, siguro talaga marami nag-aabang nito. At, buti na lang, pinaalala mo, Bro Robert. Ayan. Ay, hindi. Naalala ko pala talaga yung pinagagawa sa akin poster ni Sir. So, after nitong live natin, gagawin ko muna. So, thank you. Maraming salamat po sa ating lahat. So, abangan nyo po next week. At abangan nyo din po bukas yung ating FB Live ni Sir Manny. And next week, yung kanya pong topic ni si Cynthia. At yung pong isang topic din natin. So, abangan nyo po yan. At abangan nyo po yung mga picture. Charot. Mga picture na pagkikita-kita ng ibang hindi. So, ayan. So, Saturday po kami. So, thank you so much. And let's pray na po para sa pagtatapos ng ating gawain po na ito. Amen. So, let's pray na po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.
Panginoon naming Diyos, papuri at pasasalamat pong muli sa iyo. Niluluwalhati at sinasamba ka namin, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapala at biyaya, lalo na po yung mga ibinibigay mo sa amin, Panginoon, na pangangailangan po namin sa pang-araw-araw po namin. Higit lalo na po ang kalakasan, Panginoon. At nawa po yung aming ginagawa na pag-aaral na ito, ng pagkakaroon ng topic, gamitin mo ang bawat isa, Panginoon, upang lubos na mas maunawaan ng mga iba pa po namin kapatid ang pananampalatayang Katoliko at maging kalakasan po namin ang mga pag-aaral na ito. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, sa bawat isa. Higit lalo na po yung aming mga kapatid na ginagamit mo sa mga iba't ibang gawain ng pag-i-evangelize. At ganun din, Panginoon, lubos po muli ang paglapit at pagsamo namin sa iyo para sa aming mga kapatid na sa mga oras nito ay talagang nagdaranas po ng hirap ng kanilang sakit, dudot po ng kanilang mga karamdaman. At ganun din, Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kapatid na sa mga oras na ito talagang nagdaranas po ng sobrang hirap, nagdaranas po ng lahat ng mga pagsubok sa buhay. Panginoon, ipinauubayan na po namin sa iyo ang lahat ng ito. At nawa po ay maghari sa bawat isa sa amin ng pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus na aming Panginoong Diyos at tagapagligtas. Kaysa ng Banal na Espiritu na nabubuhay at tagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Yan. Amen. Salamat po. Thank you so much, Bro Mike, si Cynthia, Ma'am Angie, Bro Salamat po. Robert. Ayan, thank you so Salamat much po po. Bro Robert, doon tayo sa kabila. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Si Bro Albert, call lang call. Ano ba to? Salamat po. See you next week.